Hi Aries, mid-month of December 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Hingyan lang din natin itong darating na full moon this December 15 in the sign of Gemini ng message. Kung ano mang pwedeng iwan nito o yung epektong pwedeng iwan nito para sa inyong sign. Aries, tayo ay live sa ating YT. Babalikan ko kayo maya-maya. Aries, sa mga tao nakikinig ngayon, mid-December 2024, mid-month of December, message. Guidance para sa mga Aries ngayon. Anong kailangan marinig ng mga Aries? Will be straightforward. Aries, guidance po para sa kanila. Okay. Ang dami, kumpul na to. Alam ko, hindi ko napapakita yung pag-shuffle. Medyo struggle kasi, pero dito na tayo. The Strength card is here, Strength card. The 9 of Swords, 9, 2 of Swords, 4 of Pentacles. Okay, kumpul na sila. Ace of Pentacles, the Tower reverse, Wheel of the Year reverse, the 3 of Cups. So, reversal man, meron na tayo nakuhang ilang reverse cards. Hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Okay, Aries, mid-December, andito pa rin yung fire in you, yung init dyan, para magampanan, matugunan, yung ilang responsibility, obligation sa buhay, pera, pamilya, kaibigan, yes po. Okay. So, maybe isang sign lang ito. Kasi para bang sa dami ng ganap ngayong mid-month, holiday season, ay baka makalimutan nyo naman na magpahinga. Although the Strength card, isang paalala kasi ito na may lakas kayo. Andyan yung lakas, yung power, yung fire in you, as I've mentioned, na matugunan pa rin yung mga gawain ito. Pero, take it slow, huwag mo ring pababayaan or kalimutan na pakiramdaman ang iyong sarili. Okay? Kasi baka yung ilan, sa mas practical, hindi po isang medical advisor ang Moonchild, ay kinukulang na pala sa ilang bagay. Kahit sa simpleng tulog ito, yes po, the 9 of Swords. Okay? Pero ano pa man yan, minsan lang talaga nagkakaroon lang ng ilang delays, ilang kabagalan. Sa travel ba ito for some of you? It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel or trips kasama ang ilang malapit sa iyong puso. Maaring meron lang hindi inaasahan or asahan na ganap dito. The Tower po ay narito. Ito yung ilang unexpected. So, stay flexible and adaptable sa kung ano mang pwedeng ganap this mid-month. At dito, baka meron kayong ma-miss. Ayan, ma-miss na opportunity, Ace of Pentacles reverse, or ma-miss na flight. Ayan, so, sign maybe ito, a reminder na mas mag-prepare, maging handa, maging ready, para sigurado kung ano man, depende to kung saan kayo nagbibigay diin ngayon, or kung saan yung priority. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as an Aries, magkakaiba pa rin ang bawat isa. Okay? Kung kakailanganin, isulat nyo or gumawa kayo na make a to-do list. Plano. Kahit ngayong araw or for the week. Kasi baka ang ilan sa inyo ay maging makakalimutin. Ayan. Yun lang naman. Iba pa rin kapag handa. Okay? Kasi sa dami, baka may ilang party or ilang gawain, trabaho, ilang alalahanin na baka yung ilang maliliit na detalye ay makalimutan nyo. So, very important yun. Okay? Magtanong din, gamitin ang inyong mga poses kung kailangan, or kung kakailanganin din, humingi ng pagpapayo para sigurado. Okay? Itong darating na full moon in Gemini this December 15, it will highlight your third house of, ayan na, the 3 of Cups. 3, 4 of Pentacles, your social groups, pwede rin. Connection, friendship, family, your siblings. Kung meron kayong ilang pupuntahan, reunions ba ito, reconnection, have fun, enjoy.
sabi ko nga, huwag kayong magpapabigla-bigla. Baka dito merong hindi kayo makita. Okay? Or, may ilang delays, I will be honest. Pero I feel, ano naman to? Kumbaga, mapanghawakan. For some of you, merong connection or reconnection nang hindi inaasahan. Merong mag-a-appear sa inyong mga harapan. The Three of Cups ay narito. Ayan, nag-aano pa siya. It could be an ex-friendship, ex-partner, why not? Kung saan meron kayong common friends, circle of friends, baka dyan kayo makita sa party, merong get-together. Or ngayon pa lang ay nag-apply na, meron kayong pinaghahandaan na party. So, why not? Maging open sa ilang possibility na ito nang walang pagmamadali. Okay? Or pagkainip. I-encourage kayo ng baraha na mas lawakan nyo rin ang inyong pag-unawa. Or kung paano nyo pinangahawakan ng sitwasyon. Okay? Kasi dito, baka meron kayong, kung hindi to mag-apply sa isang sitwasyon, ay sa isang tao. Minsan di tayo nakakasabay. Umaangat yung ilang differences. So, sapat na pasensya at pag-unawa pa rin. Na hindi madali sa lahat ng pagkakataon dahil tayo ay tao lang. Oo. Pero when it comes to love, I feel andito pa rin po yung security, yung stability. Parang gusto ka na nitong anuhin. Ano yan? Four of Pentacles, yakapin. Or, alam mo yun, nag-iinit, especially astrologically, still itong si Mars, si Mare, si planet Mars. The planet of energy, action is currently in your 5th house of love life. Actually, dyan pumapasok ang matatawag mong one and only true love, Aries. So, may something ganap dyan. Okay, stay in love at enjoy nyo rin ang mid-December, itong holiday season. Aries, kukuha ko ng message dito sa Moonology. Okay, ihahabol ko ito sa inyo, Aries. Iligpit ko na yung barahan nyo. Ngayon ko lang naalala itong Moonology. Kuha tayo ng advice para sa inyo. Kasi naman, nagmamadali si Moonsha. Ang goal lang kasi natin talaga is 5 minutes. Pero more than 5 minutes, ang dami na isiparating ng baraha. Aries, habol ko to. Hindi pwedeng hindi. Mula sa ilang napag-usapan, ngayon lang, anong kailangan nyo marinig? May bumagsak na dito. Take a breather. Ayan. Magsaya. Sabi ko na sa'yo. Mula dito sa ilang ganap, sa iyong buhay, trabaho, pamilya, or sa ilang isipin, especially kung alam mo naman sa iyong sarili, nitong mga nakalipas na buwan ng taon ay nanlaban ka na, nag-push. Take time to rest naman, okay? To recharge your energy. Huminga-hinga nang makahinga sa ilang isipin ng buhay. Deserve ito ngayong mid-December. Take a breather, Aries. Hi Taurus, mid-December, mid-month of December 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Hingan din natin ng message itong parating na full moon this December 15 in the sign of Gemini. Tingnan natin kung anong maiwan ng baraha sa inyo. And astrologically, meron akong ma-share na ilang info. Will be straightforward, Taurus. Anong kailangan yung marinig? Message? Guidance para sa mga Taurus mid-December. Sa taong nakikinig ngayon, mid-December, guidance po para sa kanila. Anong kailangan yung marinig? Taurus, guidance mid-month of December. Taurus, ayan o, ayan, nagtatalunan. Ang dami nito. Kunin ko yung nakaano pa. Yung humabol. Kukunin ko pa dito yung pinaka sa daming bumagsak. Excited sila. Ayan, bumubukas ng kusa. Add lang ako ng ilan. Taurus. Guidance po para sa mga taong ito. December, yung pinaka-important po, message. Okay. Sa isahin po natin, 9 of Pentacles, 9 and 9 of Swords, 5 of Swords, the High Priestess, the Shadow Side, 6 of Pentacles,
the Emperor, the Page of Swords, and the King of Wands. Okay, so sana, ayan, napapatingin ako sa camera. Taurus. I will be honest, straightforward, mid-December, pari ang focus ng higit sa inyo ngayon ay ito yung ilang laban. Ayan na naman, sa laban ng buhay, na hindi ganon kadalian, panghawakan minsan, especially kung kayo yung mga providers, breadwinners, or meron talagang kailangan na tugunan, bayaran, pagbigyan, lalo pa holiday season, season of giving, sharing, but this time, parang hindi ganun kadali. Parang ginugula tayo minsan ng ilang sitwasyon or kung paano rin natin panghawakan sa pamamagitan ng pag-aksyon or desisyon ang mga bagay. Okay, meron ako nakikitang bukod dun sa laban, yung pagkasobra. Dalawa lang naman ito, pagkasobra or pagkakulang. Again, kahit sa simpleng enerhiya, kung wala mang involved dito na pera, parang ang bagal na yun, parang ang slow and steady nung mga bagay-bagay. Parang moonchild, ano ba to? Parang hindi ganun kagaanan minsan. Or parang hindi kayo umaandar. Parang ganun. Yung sa negosyo ba ito, sa trabaho, or kung meron kayong hinihintay na pera, parang ang tagal. Dumadaan sa ilang proseso na hindi nyo maintindihan kung darating pa ba. Okay? The Nine of Swords, medyo nagiging yung energy tuloy. Nagiging negative tayo minsan. Na very normal naman na emosyon. Lalo pa kung parang ang tagal talaga or naiinip na kayo. Or even naiinis. The Five of Swords, ito sabi ko sa iyo, merong conflict, may tension. Na ito na ipapasok ko in regards astrology since December 15. Meron tayong full moon na darating in the sign of Gemini. At sobrang mag-a-apply itong ilang bumabagsak sa'yo. It highlighted your second house of income, your money sector. Kung hindi talaga nagiging madali yung ilang sitwasyon, I feel dito na financially speaking, okay, hanggat andito yung concentration, yung focus, yung pagiging boss nyo, the Emperor, okay, it is challenging, okay, challenging guys. If ever nag-a-apply to ngayon pa lang, for some of you, ilang concerns nyo pagdating sa money, maging practical pa rin. As an earth sign, practical, realistic yung approach, kung paano nyo pangahawakan ng mga sitwasyon. Kung kakailanganin lang naman, ay babaan ng expectation para hindi masyadong masakit, moonchild. Hindi sa pababaan nyo rin yung standards nyo kung sakali ito yung may patungkol sa pag-ibig. Pero more on practical. Money umangat. The Nine of Swords, yes, Nine of Pentacles. Medyo mabagal yung growth, yung progress. Pero, aking ulitin, ito ay isang pawang challenge, test. Sina-challenge kayo ng universe. At dito ay meron kayong gabay. The High Priest, samahan ng dasal, anumang pinagdadaanan, ano pat maipro-provide, patuloy niyong magagampanan, maharap yung ilang bayarin, ilang gastusin, or ilang hihingin ng ilang tao sa inyong paligid, or gaano man kabagal ang mga sitwasyon, samahan ng dasal. Alam naman natin how powerful ang prayer. Or sa mas practical, meron at merong solusyon guys. It could be an older person, meron umaangat dito, mature one, or matatawag nyong mentor, kahit sa simpleng pagpapayo, or if ever mag-apply, meron talagang difficulty when it comes to money, at hindi to something madaling panghawakan, why not? Consult a financial advisor. Hindi po isang financial advisor ang moonchild Okay? Humarap kayo sa humingi kayo ng pagpapayo kung paano nyo mas maibabalanse itong parang pagkakulang or pagkasobra na aking nakikita. May solusyon, wag po kayong mag-alala.
Although iba, parang hindi na pagtutulog sa part na ito, nagiging isipin ang ilang sitwasyon. Merong closure, full moon in Gemini, may closure, may ayos, may completion. Okay? Basta't, mapaangat nyo yung practical na approach dito. Sana. Okay? Samahan ng dasal, balance is the key, at meron kayong lakas kung paano nyo pangahawakan ito. Kayo yung mga boss dito, kayo yung mga leader na umaangat dito, at walang imposible para sa inyo. Ito yung umaangat na messages, Taurus. Ayan, sabi ko na, Mercury retrograde. Nagiging makalimutin si Moonchild. Kanina nakalimutan ko rin. Pero bago pa man maalis itong barahan nyo, Taurus, kuha tayo ng pinaka words of wisdom mula sa Moonology. Ano kailangan marinig? Ito na. Take a reality check. Sabi ko na kanina ko pa na-mention yung pagiging practical and realistic. Stay practical, grounded. Yung approach nyo, kung okay, kung paano nyo pinanghawakan ng mga sitwasyon. Kumbaga, halimbawa kung meron kayong kailangan tugunan, bayarin, or kailangan bilhin, sandali, check nyo muna yung budget. Okay, check nyo muna kung ano ba to. Kaya ba to? Kaya ba ilaban ngayon? Or sa ipagsasantabi nyo na lang muna. Hindi sa ipagsasawalang bahala nyo na lang. Pero ipagsasantabi. Okay? Take a reality check. Be practical. Ito yung umaangat na message para sa inyo ngayong mid-December. Taurus. Hi Gemini, mid-December, mid-month of December 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. Hingan din natin itong darating na full moon this December 15 in your sign, Gemini. Tingnan natin. Okay, we'll be straightforward. Gemini, anong kailangan nyo marinig? Mid-December. Message. Guidance po para sa mga taong ito. Mensaheng gabay para sa mga Gemini. Guidance, advice, ayun na. May tumatalon, hindi natin pipigilan. Gemini, mid-December. Mid-month, ayun o. Ang dami. Kunin ko lang po yung pinaka-exact advice. Gemini, guidance po para sa mga taong ito. Mid-December. Mid-December, ayan na. Knight of Pentacles, Reverse. The Seven of Swords, the Queen of Cups, the Ace of Cups, Three of Pentacles, Reverse, the King of Swords, Reverse, and the Wheel of the Year. So, meron man pong ilang reverse cards or reversal cards. Hindi naman ibig sabihin para sa ilan na bago lang na nakapakikinig kay Moonchild ay hindi po agad okay. Okay? Meron lang po itong kalakip na mensahe. Gemini, I feel dito kung magiging bukas kayo sa ilang possibility, especially kahit over the net lang po ito, online, bilang yan na yung pinaka-normal natin these days. Merong new connection, new friendship, or new love interest tayong nakikita. Yes po, parang andito yung productivity ng ilan sa inyo. Yung natural sa inyo, ito yun eh. Meron kayo nito, hindi nyo pa ma-realize yan sa inyong mga sarili. Yung pagiging sociable nyo or kagalingan nyo paano kayo makisama. Kahit pa sa mga panahon, ito, Three of Pentacles, gusto niya lang mag-focus muna sa mga laban nyo sa buhay ng kayo lang. Or, alam niyo yun, may panahon marahil, ito yung maangat right now, na gusto ninyong mapag-isa. Kumbaga, yes, minsan wala naman tayong option para sa ilan na humaharap pa rin sa mundo, sa trabaho, nakikisalamuhan, nakikisama. Pero hanggat kaya, gusto niyo focus lang kayo sa inyong ginagawa na maganda. Okay? Pero ito lang naman kung handa kayo na makipag-socialize. Normal ito ngayong December. Andyan yung kaliwat ka ng party, events, ganap sa buhay. At meron tayong nakikitang magandang possibility. The Wheel of the Year ay narito. You will meet the right person at the right time. Hindi nyo pa man yan ma-realize ngayon.
Okay? Moonchild, wala naman akong napala sa kanya. I mean, hindi sa meron tayong hinihintay na benepisyo, okay, sa sitwasyon, tao, bagay. Pero, at one point, hindi pa man ngayon, ay magagamit nyo yung tao. Hindi. Kahit sa simpleng pagpapayo or ano pa man, merong something dyan na maganda. Or maybe a reminder na maging bukas, patuloy na maging bukas sa ilang pwede nyo makilala. Ayan, sabi ko nga, kahit over the net lang yan. Okay? Guys, Wheel of the Year bilang naisip agad ni Moonchild, Gemini, si Jupiter, which is the planet of luck, expansion, still currently in your sign until first half of 2025 ito. So, take advantage itong pag-transit ni Jupiter sa inyong sign. Once every 12 years lang ito, guys. So, put yourself out there. This is not the best time para, alam mo, ayun, magtago kayo sa inyong mga comfort zone or hindi nyo maipakita yung kakayanan nyo. Especially nga, kung saan, mapapaangat nyo yung kayo lang eh. Yung inyong mga aura or kung paano kayo magsalita. Yung inyong mga communication skills. Or kung meron kayong gustong i-present na something, andito po yun. Actually, ito, I will be honest para sa ilan. Meron dito, ito pwede itong mag-apply sa iyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Meron nagiging challenging ang pakiramdam. Or para bang nagiging competitive yung isa or kayo to. At dito medyo hindi ganon. Dalawa lang naman yan. O no, ayan. Yung challenge ay baka nagiging insecurity na. I mean, kasi ang galing mo eh. Okay? Or nakikitaan ka talaga, hindi mo pa man yan maisip sa iyong sarili. At dito, meron na challenge na ilang tao sa paligid. So, dalawa lang. It's either na-challenge talaga or na-insecure na. Yung ganon. At hindi na siya inspiring. May hindi maganda. Okay? Pero I feel naman dito na as long as focus ka lang sa iyong ginagawa, na alam mo nga dito ka sa wasto, nasa iyo ang alas ngayon. Nasa iyo pa rin ang alas, Gemini. So, huwag mong pagdududahan ng iyong kakayanan. Sa kabila, minsan na merong ilang, ayan, challenge, if ever may idea yung ilan, na parang medyo negative, I will be honest, negative yung, yung energy. Okay? Kasi, meron ditong, parang, gustong, kasi ang galing mo raw eh. Okay? Anyway, para sa ilan naman, since itong si full moon, this December 15, ay nasa inyo mismo sign Gemini. Sabi ko sa inyo. Okay? Meron kayong matapos or mapaangat na completion at ito hindi imposible na makareceive talaga ang ilan sa inyo ng recognition or even promotion kahit sa simpleng appreciation. The Wheel of the Year, guys, ay narito. So, positive possibilities ang parating. Gaano man minsan mahirap itong sitwasyon na ng pagtatapos. Okay? I mean, wala namang madali. Pero may big event or big moment akong nakikita dito. Mid-December. So, positive. Stay positive. At dito, merong opportunity tayong nakikita para mas mapaangat niyo yung tatag ng inyong connection at sa trabaho especially. Okay, positive tayo. Positive lang. At umiwas tayo dito if ever mag-apply yung ilang negativity sa paligid. Ito yung umangat na message, mid-December, mid-month of December 2024, Gemini. Pangatlo na to, Gemini. Lagi kong nakakalimutan ang Oracle. Pangatlong beses na. Makakalimutin, patawarin. It's been a while na gumamit tayo ng Oracle kasi sa reading. Hingi tayo ng advice mula sa ilang napag-usapan natin, Gemini. Okay? Live na live tayo sa YT. Tulungan niyo si Moonchild. Nagiging makalimutin. Anong mapaiwan pa natin para sa mga Gemini? Guidance po. Ayun na. Gemini. Eto, sa inyo talaga to.
Hindi kailangan yung ito kasi nakalagay sa Moonology na ito, last quarter moon in Gemini. Clear your mind, or message to kay Moonchild ngayon. Klaruhin ko daw yung aking isipan. Sa dami ng isipin na nagiging makakalimutin, or maybe, ayan, a reminder na maging klaro rin kayo sa inyong intensyon, or why not, recharge, reset, pahinga rin. Baka sa dami, kagaya ko, ayan, ang daming iniisip lately, ay minsan masyado tayong nagiging hard sa ating mga sarili, deserve ang magpahinga. Clear your mind, especially yung ilang negative energy na ating nakita sa inyong baraha. Ito yung umangat para sa inyo, Gemini. Hi Cancer, mid-month of December 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Hingan din natin itong darating na full moon this December 15 in the sign of Gemini. Tingnan natin kung anong maaaring epekto nito sa'yo. Astrologically, guidance para sa mga Cancer mid-December. Message. Anong kailangan marinig ng mga Cancer mid-month? Sa taong nakikinig ngayon, Cancer, anong kailangan yung mensaheng gabay po na marinig? Cancer. Cancer, guidance po para sa inyo. Masama sa aking kamay. Cancer. Mid-December. Okay. Ayan. Natutupian ni Moonchild pa isa-isa yung bumabagsak, umaangat sa aking kamay. Tayo ay live na live sa YT. Babalikan ko po kayo maya-maya. Live na live ang reading. Ayun na. Ayun na, Cancer. The Three of Swords. The Five of Pentacles. Sandali. Bilang Cancer din si Moonchild, medyo nagugulat ako kasi nag-a-apply agad yung message para sa akin din ata ito. Knight of Pentacles, Three of Wands, 3-3, and the Tower. Reverse. Cancer, physically, mentally, emotionally, financially, or even spiritually, depende to, okay? Tanungin ang sarili, kamusta kayo? Okay ka pa ba? Depende, kahit pa pare-pareho tayo ng sign as a Cancer, magkakaiba po ang bawat isa. Three of Swords, ito. Maring ito, emotionally, medyo nagiging challenging yung ilang bagay or nagiging extra. Kung sensitive sign na tayo at emotional sign, mid-December, maaaring nagiging extra sensitive ang ilan. Marahil dito sa ilang binabato rin ng buhay na hindi kagaanan. Five of Pentacles, ito to. Money-wise, medyo mailang struggle. Parang palabas ang ilang sitwasyon or merong difficulty sa pag-handle nito. Especially kung aking i-apply agad, astrologically, si Mars, si Mare, right now is still currently in your second house of money, income. So, palabas ang mga sitwasyon ngayon. Tayo ay live na live. Baka naman, nalimos si Moonchild. May ilang struggle. Yung hardship sa pera, na I will be honest, hindi ganun kadali. Baka dito kayo na pag-iisip. Dito kayo nagiging extra sensitive, emotional. Dahil sa mas practical, hindi madali yung ilang sitwasyon. Lalo sa hirap ng ating buhay ngayon. Okay. So, kasi Mari kasi si Mars, kapag nasa second house ito, dito siya medyo may struggle, no? Actually, hanggang next year ito, guys. Yung ilang ganap. Moonchild, hindi ako maka-relate. Okay naman ako. Madami ako ngayon. Madaming pumapasok na magandang flow pagdating sa money. So, good for you. Baka naman. Charot. Nang baka na naman si Moonchild. Hindi. Maybe this is a sign. Okay? If ever okay naman ang mga sitwasyon. A sign to save up. Save for the rainy days. Still, papaangatin mo yung tamang responsibility kung paano mo pangahawakan ng money kasi ang buhay ay weather. So, true. The star ay narito. This one is in reverse, Cancer. Ang ilan ay maaaring nawawala ng pag-asa ngayon.
But the star, kahit pa yan ay baliktad-baliktarin natin, the star is still the star. Dasan ako ng dasan. Kasi andito yung energy si Mars yung aking nababanggit. Andyan pa rin, meron pang pag-asa guys. Andito yung hope. Okay? Panghawakan nyo yung lakas na yan kahit sa kakapiranggot na inspirasyon, humugot kayo, patuloy kayong manlaban. Huwag kayong sumuko. The Seven of Wands reverse, kahit pa para sa ilan ay pasuko na. Parang walang solusyon na nakikita. Meron. Para sa ilan, maring unexpected ito. Itong challenge na ito na pinagdadaanan ngayon. Unexpected na, minsan, di ba, mas mahirap ang hawakan yung ginugulat kay the Tower po ay narito. So, huwag nating bigyan ng control. Wala na tayong magagawa sa ilang aksyon or desisyon or kusang inihain ba ito ng universe. Wala na tayong magagawa kundi ang sumabay, panghawakan, panindigan, manlaban. Okay? Lalo pa kung medyo talaga nag-a-apply ang ilang sitwasyon. Hold your vision guys. 3 of Wands ay narito na ang lahat ay merong solusyon. Unti-unti. Take everything one day, one step at a time. Knight of Pentacles reverse. Focus ka. Eyes on the prize. Okay? Focus ka dun. Lahat ng ito na iyong pinagdadaanan ay kakayanin mo. Stay strong. Yes po. Especially ito na nga, si full moon, this December 15, in the sign of Gemini, it will highlight your 12th house. 12th house of healing. Ayan. Physically, mentally, especially spiritually, this is the best time na, kasi baka meron, ayan, speaking of health, hindi medical advisor si Moonchild. Meron ditong napapagod. Merong, hindi madali yung kanyang pinagdadaanan. Yung ilang laban na parang sabi ko nga, pasuko na dito ang ilan. Pero aking uulitan, may solusyon. Pahinga mo lang din muna ang iyong sarili. Recharge your energy. Kasi parang may pagka-low-key tayo nakikita. Dito yung pumapasok sa 12th house din, guys. Dadaan kayo, tulungan, pahintalutan ang inyong mga sarili na dumaan sa healing process. Mag-move on. Okay, kung ito man ay patungkol sa relasyon, ang daling sabihan, mag-move on na ako agad. Hindi. Unti-unti. Kasi sa proseso ng pagpapahilom ng ilang sugat, iba-iba ang bawat isa. Don't be too hard sa inyong sarili. Move on. So you can totally move forward ng unti-unti. Sapat na tulog, guys. Sapat na tulog pagpapahinga. Kasi para sa ilan, ito nga paano na yung moonshot? Paano ko mababayaran yung ilang ganap? Yung ilang pangangailangan na ito kung itutulog ko? Unti-unti tayo. Okay? Para bang hindi nyo kailangan madaliin. Ito ay isang proseso. At samahan ng dasal, guys, na-mention ko spiritually, andito yung connection, kayo ay merong gabay. Hindi nyo pa man yan ma-realize na isasalba kayo ng buhay, ng inyong mga gabay. Basta't ilapit nyo ito sa Kanya, itaas nyo lahat sa Kanya, walang imposible, malalagpasan nyo rin itong ilang pinagdadaanan nyo ngayon. Okay, ito yung umaangat na messages para sa inyo mid-December, mid-month of December 2024, Cancer. Okay, so ito na. Additional. Pang-apat na to, Cancer, nakalimutan ko na naman ng Oracle. Nailigpit ko ng inyong baraha. Makakalimutan na si Moonchild. Add lang tayo. Additional natin itong Moonology mula sa ating ilang na pag-usapan. Anong kailangan yung marinig? May bumagsak na dito. Dalawa to. Know your worth and know your worth muna. New Moon in Taurus. Hindi kailangan yung pinaka salita. Okay? Know your worth. Alamin mo ang iyong halaga sa sitwasyon, relasyon, or ano pa man ang iyong pinagdadaanan. Ayan. Kumbaga, sabi ko nga, eyes on the prize. Focus lang kayo sa inyong ginagawa.
or sa kailangan yung gampanan, tugunan, walang imposible para sa inyo. May halaga ka, Cancer. Tuloy lang ang laban hanggang dulo. Ito naman, reflect on your priorities. So, prioritization is the key daw. Okay, isa-isa. Hindi kailangan sabay-sabay. Reflect. Do some reflection. Do some life review. Kung ano tong ilang pinagdadaanan mo ngayon at ilang laban na patuloy mong nalalagpasan, yung ilang tahimik na laban na patuloy mong kinakaya, kahit ikaw lang. May halaga ka, Cancer. Tuloy-tuloy lang. Laban lang. Stay strong. Cancer. Hi, Leo. Mid-December. Mid-month of December 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay po. At hingan lang din natin itong darating na full moon this December 15 in the sign of Gemini. We'll see kung anong maiiwang epekto nito para sa inyo astrologically. Maring meron akong ma-share. Para, patawarin. Tayo po ay live na live sa ating YT. Leo, mid-December. Anong kailangan nyo marinig? Message? Guidance para sa mga Leo. Mensaheng gabay po para sa kanila. May sumasama sa kamay ko. The Hangman ay narito. Leo. Guidance message para sa mga Leo. Mid-December. Mid-month of December. Paisa-isa yung bumabagsak dito. Alam ko, hindi ko napapakita yung pag-shuffle. Kaya mag-alala, na-shuffle natin mabuti ito. Mid-December, Leo. Ano pong kailangan nilang marinig? Ayan, may sumasama na sa kamay ni Moonchild. So, isahin po natin, the Hangman. The Sun. Leo is ruled by the Sun. Umangat na. Knight of Wands. The Knight of Cups, reverse. The Star. This one is in reverse. The Sun and the Star ay narito. The Magician, reverse, the Eight of Cups, and the Page of Pentacles. Umaangat dito, guys. Agad-agad ang manifestation. Kung ano yung mga hinihiling nyo, your hopes, your dreams, your wishes. Ano yung hinihintay nyo ngayon pa lang. Or kung ano yung nakikita nyo kayo. 6 months, a year from now, walang imposible para sa inyo, Leo. Alam ko, madalas naririnig to kay Moonchild. Gaano man minsan parang ang hirap magpaka-positibo, but you have to stay positive. Okay? Kung ano yung nililook forward nyo sa inyong buhay, walang imposible. Kasi sa true, pagdating sa manifestation, kung ano yung Page of Pentacles, dyan po pumapasok kasi yung kayo na-mention agad. Kung ano yung naiisip natin, yun yung pwede nating, alam mo yun, yung energy. Baka kung magiging nega tayo, baka yun yung ating maharap talaga or matanggap na ayaw natin. Sa kabila ng ilang minsan kakulangan, the Magician reverse, parang the Hangman, ang slow nung progress or parang hindi ganun kaalwan ang mga sitwasyon. Para sa ilan, tayo ay general reading, just only take what resonate. Pero i-claim po natin na merong success. Okay? Gaano man, kahirap paniwalaan yon. The Eight of Cups, kasi dito, this one is in reverse. Pareho kayo, pareho? Bakit pareho? Patuloy. Patuloy kayong nanlalaban sa kabila ng ilang pagsubok na ito. Patuloy kayong sumusubok ulit. Okay? Through highs and lows, ups and downs ng buhay. At itong ilang kakulangan na gusto nyong makompleto sa inyong buhay, financially, spiritually, or physically, mentally, emotionally, yan po ay mapupunan. The star, kahit pa yan ay baliktad-baliktarin natin, the star is still the star. Ito yun yung hopes nyo, yung wishes sa inyong buhay. Ayan, yung ilang patala ng universe, hindi yan mawawala. Kumikinang kayo, kailangan nyo lang yang paniwalaan at panghawakan. Hold your vision, hold your wishes, your dreams. Ayan, nang syempre pa ito tayo. Knight of Wands.
Kumbaga, patuloy nyo lang din paangatin yung init dyan sa inyong mga sarili na harapin. Okay? Na panghawakan ng mga sitwasyon. Diyan naman minsan meron tayong ilang pressure na nararamdaman. Okay? Ito yung unang energy na aking nakuha. The sun ay narito. Pinapaalalahanan kayo ng guides to stay positive talaga. Yung enerhiya na kinakailangan nyo para matugunan itong ilang pangharap nyo pa na gustong matanggap or mabuo na ilang plano mapuntahan, walang imposible kasi full energy kayo dito. Full energy. Energized, refreshed. Or sa mas practical, mid-December may ilang kasiyahan, may ilang events, party, at dito makararating naman kayo. Kung magiging bukas lamang, okay, I see enjoyments or a reminder to enjoy din, have fun, at itong ilang pressure ng buhay ay may oras, timing lang. Okay? Speaking of party, since itong darating na full moon in Gemini this December 15, it will highlighted your 11th house. Actually, 11th house, oo nga. Ito na yun. Sa 11th house, dito pumapasok yung social, fun, yung ilang activities nyo, and your hopes, your wishes. Ito yun. Diyan yun, guys. Sobrang nag-apply yung ilang bumagsak sa inyong baraha dito sa ating darating na full moon this December 15. Ayan, napapangiti si Moonchild. Walang imposible po. Marahil ito yung kusang umaangat din, nagiging dreamy kayo, full of imagination. Yung hopes, panghawakan niyo yan, meron at merong pag-asa. Huwag kayong mawalan yan. Okay? May liwanag sa kabila ng ilang kadiliman para sa ilan, or kung meron kayong ilang delays na nararamdaman, yung pressure ng buhay, okay? Malalagpasan yan. Malalagpasan. Patuloy niyong kinakaya, kakayanin, manlalaban ulit. Susubok at susubok mula sa ilang pagsubok ng life. Napapangiti naman ang Moonchild. Okay, love-wise, i-add ko ito. Okay, para bang... Okay, kung meron mang ilang... halimbawa, kayo nasa long-distance relationship at dito parang ang tagal ng ilang sitwasyon, hindi siya makarating-rating sa'yo. So, tamang lang, sabi ko nga, timing, pag-uusap, manifestation, stay positive sa inyong koneksyon, dahil andito pa rin po yung enerhiya. Meron lang kulang, okay? Pero itong ilang kulang-kulang na ito naman ay kakayanin yung mapunan sa inyong mga paraan. I feel dito na punong-puno ng feelings, emotions, yung energy ay narito. Okay? Ito yung umaangat right now. Single. Sige, syempre hindi kayo papahuli. Kung magiging bukas kayo sa ilang, ito yung na-mention kong party, events, may ilang kasiyahan, go with the flow. Go with the flow, ang inyong mga knight in shining armor ay malapit na. Papunta na to sa inyo. Pinaalalahanan ako ni Miss Miyaka, ito na ang Oracle. Bago ko pa man makalimutan, from Aries to Cancer, nakalimutan ni Moonchild. Hinabol ko lang. Leo, ayan. Anong kailangan nyong marinig mula dito sa ating ilang napag-usapan? Guidance, ito na. Uy, trust. Trust that all will be well. Trust the process, trust yourself, at trust sa Kanya. Okay? Samahan ng dasal itong ilang kahilingan na gusto nyong makamit sa inyong buhay. Alam naman natin how powerful ang prayer. Dasal lang. Ito yung umaangat mid-December 2024 para sa inyo, Leo. Hi Virgo, mid-December, mid-month of December 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. At magdadagdag tayo ng ilang info because there will be a full moon this December 15 in the sign of Gemini. Tingnan natin kung anong maiiwan itong epekto para sa inyo.
Astrologically, maaring meron akong ma-share. Virgo, anong kailangan yung marinig? Message? Mid-December 2024, anong kailangang mensaheng gabay ang marinig ng mga taong ito? Virgo, guidance po. Sa taong nakikinig ngayon, Virgo, syempre pa tayo po ay live na live sa ating FB na naman. YouTube tayo ngayon. Ayan, nagsisibagsakan na po. Babalikan ko kayo after nito. Ayan na. Ayan na. Kumpol na sila. Isa-isahin po natin. Virgo, Virgo. Dahan man. Actually, kakabagsak lang niya kanina sa mga Leo. 5 of Cups. 5, 2 na. Charot. 5 of Wands, 5 of Cups. The Queen of Swords. The Fool is here. The 2 of Cups. The Empress reverse. The Star reverse. And, urong lang natin, the 10 of Swords. 5 plus 5. Ay, nagkaroon ng math. Mahina sa math si Moonchild. Kasi 5 of Cups, 5 of Wands, the 10 of Swords. Eto tayo, 5 plus 5, 10. Virgo, Virgo, Virgo. Okay, mapapaano ko. Ay, ito yung iniiwasan ni Moonchild. Mapasay. Meron kasi, kung hindi ako nakakamali sa Virgo yon, may nag-comment na medyo ayaw niya yung nagsasay ako. Yung, ay, hindi, kasi sa haba ng binabasahan natin, guys. Hindi lang siya about sa cards or sa meaning ng cards, pero so, napapagod din si Moonchild, kaya napapasay. Pero anyway, Virgo, I will be honest, straightforward tayo. Ito, may ilang laban. Ito naman, lagi naman tayo nang lalaban talaga. Sa buhay, ito'y patuloy na laban talaga. Okay? Ito. Unang-una na dito, Virgo, paangatin nyo ang katotohanan sa inyong mga sarili. As long as totoo kayo, okay, sa ilang tao, sitwasyon, bagay, wala kayong dapat ipangamba or ipag-alala. Naalala ko na naman si Maris. Kasi Virgo siya. So, may segue tayo ngayon sa mga Virgo. Medyo complicated yung aking nakikita. May ilang laban. Ito yung maaaring para sa ilan. Hindi man para kagaya ng storya ni Maris ngayon, na isang Virgo, guys, kapareho nyo siya. Sun sign in Virgo. Ito yung ilang laban nyo. Tahimik na laban na patuloy nyong kinakaya. Okay? Nilalagpasan. Hindi ganon madali. The 10 of Swords ay narito. 10. Actually, papasok ko agad. Astrologically, bilang itong si full moon in Gemini, this December 15, it will highlighted your 10th house. Diba? Mai-relate agad yung Moonchild yan. 10th house of career sector. So, maaaring meron siyang dalawa lang naman ito. It could be positive or negative. Para sa ilan, okay? The Fool. Meron at meron kayong maaaring tapusin or merong magtatapos. Hindi kailangan katakutan yung part na yun. Yes, maaaring full moon, guys. This can represent talaga endings. Something will end to make room for something new. Kung meron, ito kailangan, hindi kailangan laliman, katakutan again. Halimbawa, meron kayong proyekto na magtatapos. Ibig sabihin lang yan, natapos nyo, kinaya nyo, may completion. Okay? At dito, meron something bago pa. Okay? Hindi ibig sabihin na nagtapos ang isang project. Kagaya ng ilang ganap kay Maris ngayon. Si Maris ang naihalimbawa ni Moonchild. Di ba may ilang parang nagtapos na contract. Yung ilang ilang partnership niya na produkto. Halimbawa, hindi ibig sabihin na nagtapos yon, wala nang bagong simula. Meron po. Actually, I see victory. May tagumpay dito, guys. Nasaan Moonchild?
dito sa pakikipaglaban nyo, sa hindi nyo pagsuko, sa paniniwala na meron pang kaliwanagan, may pag-asa. The Star, kanina pa umaangat si The Star, ito siya oh. The Star, kahit pa yan ay naka-reverse, The Star is still The Star. Kumikinang pa rin kayo kahit sa mga pagkakataon na parang napupundi na ang inyong mga lente. Ang mga nilente, hindi. I feel na may pag-glow up pa. The Fool, new beginnings. Okay, yes, merong magtatapos para sa bagong simula sa inyong buhay. Okay? Na ang ganda naman, sapat na balance, paniniwala, huwag kayong manghinayang if ever. Meron kasi ako nakikitang pagkalugmok din dito. Kasi nga, laban to. Depende sa sitwasyon na hindi, minsan, maarok ito, hindi madaling panghawakan, pero matalino kayo. Or a reminder na ito yung papaangatin nyo, yung inyong pagiging madiskarte, matalino. At dyan, patuloy kayong nag-glow. Okay? May support, andito po, the Two of Cups, family, relationship, partnership area, hindi kayo nag-iisa. Kahit sa mga panahon na pakiramdam nyo, kayo ay mag-isa. Okay? Ang ilan maaring andito talaga yung focus or higit na iiwanan ng prioridad ang buhay karera, especially, or partnership. So, test lang to guys. Okay, tinatest ang inyong kakayanan kung paano nyo i-handle ang sitwasyon. Again, challenge, difficulty, struggle na hindi madali pero walang ibabato sa inyo ang universe. Yun laging isipin nyo na hindi nyo kakayanin. Okay, merong dahilan kung bakit kailangan pagdaanan nito. Merong dahilan. At sa huli, hindi nyo pa man yan ma-realize ngayon, sa huli, para rin po yan sa inyong higit na ikabubuti. Okay, wag nyo rin, ito physically, mentally, emotionally, hindi isang medical advisor ang Moonchild. Huwag kalimutan ng pahinga rin. Kasi I feel na meron ditong ilang task, ilang responsibility, minsan overwhelming sa dami. Baka ito yung ilang laban ng ilan. Minsan mekos-mekos sa dami. So take it easy, recharge din your energy. Okay? Pahinga rin pag may time. Huwag kalimutan yung ikaw. Kuha tayo. Finally, hindi nakalimutan ni Moonchild ngayon ang Oracle. Anong kailangan marinig ng mga Virgo sa ilang napag-usapan po natin? Guidance? Ayun na. May umangat na dito. Go wild. Bakit na go wild? Add pa tayo Hindi kailangan yung pinakasalita. Pero this is a full moon in Leo. Hindi rin kailangan yung pinaka-sign. Kayo yung mga Virgo. Pero as a Leo, yung confident, okay? Go wild. Wag kang, sabi ko nga, yung kinang, minsan talaga parang napupundi-pundi lang yan. Pero, andyan pa rin yung kinang mo. Okay, may umangat pa. Be humble. Trust that all will be well. Kumuha tayo, umangat sila agad. Leo, yan na, Virgo. New moon. New moon in Virgo, may bago. Trust, all will be well. Magiging maayos din ang lahat. Okay? Go wild, be humble. Stay humble, stay grounded, at stay positive din. Okay? Yung inat dyan, tuloy lang ang laban, tuloy ang buhay. Para sa inyo, ito yung umaangat mid-December 2024, Virgo. Hi Libra, mid-December, mid-month of December 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. At meron tayong darating na full moon this December 15 in the sign of Gemini. Tingnan natin kung anong maaring maging epekto nito para sa inyo. Will be straightforward. Libra, anong kailangan nyong marinig right now? Message po para sa mga taong ito. Libra, guidance para sa kanila. Ayun tumatalon. Tayo po ay live na live sa ating YT. Babalikan ko kayo guys maya-maya.
Kanina pa bumabagsak sa ilang tanungan session ang mga baraha. Tumatalon sila, excited. Libra, anong kailangan nyo marinig? Mid-December 2024. Mid-month, Libra. Sa taong nakikinig ngayon, anong kailangan? Ayun. Eto na. Nagsibagsakan na sila. Isa-isahin po natin. The Eight of Pentacles, the Emperor, the Star ay narito. The High Priest is in reverse. The Chariot. Five of Pentacles reverse. The Sun. And the Two of Wands. This one is in reverse. Okay. So, mid-December Libra, andito pa rin. Alin yun? Busy ang lahat. Busy ba? May ilang ganaps? Una-una na dyan. Trabaho, pera. Nag-highlight ngayon ng ilang sitwasyon kung saan pwede kayong higit na merong benepisyo na makuha. Yun naman ang ganda, no? May benefits. Lalo pa sa trabaho. Baka ito na yon, yung bonus. Ibigay mo na ang aming bonus. Parang ganon. Yes po. The Emperor, the Eight of Pentacles, Five of Pentacles reverse. Na napakaganda. Kung ano, lalo pa, kung alam mo naman, Libra. Kita nyo, nabubulol-bulol pa si Moonchild. Ay, nagsikap ka. Lalo pa kung pinag-alayan mo ito ng enerhiya, ng efforts nitong mga nakalipas na buwan. Especially, then ito na, i-claim natin, tanggapin mo na ngayon pa lang na ikaw ay makatatanggap ng magandang possibilities. Good news po ang parating. Money-wise, gaano man ito kalaki kaliit guys, sa reality, kahit pare-pareho kayo ng sign Libra, ang bawat isa pa rin po ay magkakaiba. Pero may nakapupuna sa'yo. Nakikita ka, the star ay narito. Ang hirap nyo hindi mapuna ngayon. Kumikinang-kinang kayo. Lalo pa, it could be a boss, a client. Yung kakayanan nyo kasi, yung kasipagan nyo, yung inilalaan yung energy, the sun is here. Hindi man madali ang trabaho or anumang ginagawa nyong proyekto, parang easy peasy sa inyo. I mean, ang gaan yung magtrabaho. Hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong sarili. Pero masaya lang. Okay? Balance, kumbaga. Kung hindi ito mag-apply for some of you, okay, meron ba kayong pagbiyahe kahit sa simpleng pagpaplano? The Chariot, the Two of Wands ay narito na sobrang mag-a-apply. Ipapasok na natin. Itong darating na full moon in Gemini, it will highlight your 9th house of travel since umangat na yung travel dito. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel, pero para sa ilan, kahit sa simpleng pagpaplano or meron na talagang lakad ngayong December, saan ba kayo mag-i-spend ng holiday season? Mari kasama nyo dito ang ilang taong malapit sa inyong puso. Okay? Or, reversal po ang enerhiya, kahit over the net lang po ito, since yun na yung, alam nyo yun, normal natin these days, may ilang connection mula sa ibang bansa na makakakonekta nyo ulit or merong uuwi or kayo itong uuwi sa atin para alam nyo yan, magkaroon ng reunion, reconnection na ang ganda. Or it could be a travel surprise for some of you. Ayan. Hindi man perfect, naiiwanan ko, wala namang perfect. Nagkakaroon ng ilang imbalances. Libra? The Two of Wands, reverse. Maring may ilang glitch lang, delays. Huwag naman sanang miss, ma-miss nyo yung flight nyo, huwag naman ganon. Kaya marahil, pinapalalahanan din kayo to stay flexible and adaptable sa sitwasyon. Kumbaga, kasi it could be unexpected. Merong ilang unexpected ganap. At sa ganitong pagkakataon, syempre pa kailangan flexible kayo. Sabay lang tayo. Meron mang challenge, umaangat po. The star, the sun is here. Umaangat kayo.
kung paano nyo pangahawakan ng sitwasyon. Okay? So, ano lang din, kung kinakailangan, very important na magtanong, gamitin nyo ang inyong mga boses, or mag-research muna if ever, halimbawa may pag-travel. Research. At huwag magmamadali. Yun lang naman. Okay? Huwag magmamadali. Take it easy. Take everything one day, one step at a time. Ayan. Balik tayo. Mabalikan ko yung sa career or partnership. Kung kayo yung mga self-employed, meron kayong sariling negosyo. Ang ganda kasi. Parang, ito, walang katamis-tamis. Pero, parang umaangat kasi yung pagiging, sabi ko nga, goal and career-oriented nyo. At dito, hindi imposible. Gaano man minsan ang proseso o yung progreso para sa ilan ay mabagal. Okay? Or may pagka-slow pagdating sa pagde-decide ng ilang kliyente na maharap ka or mabigyan mo sila ng something. Especially nga, right now, astrologically, Mercury is currently in retrograde, kaakibat yung ilang delays na sobrang umaangat dito, may ilang kabagalan sa pagdesisyon, ayan o. Parang ang hirap mag-commit ngayon sa partnership area or kung yung sa service na inaalay mo, hindi ganun kadali. Pero uulitin ko, gaano man kabagal yung progress, umaandar ka po. Patungo ito sa benepisyo na kanina ko pa na-mention. Unti-unti. Okay? It takes time. Okay? Yun lang. Mabagal lang pero umaandar ang mga sitwasyon. At huwag ka lang mapangibabawan dito ng confusion, the Two of Wands, or nagiging indecisive ka. Meron ka bang desisyon na bubuin ngayon pa lang? Kung plan A ba or plan B, pag-aralan muna. Huwag magmadali. Yun lang naman. Ma-add ko lang yun. Pero definitely may improvement po pagdating sa money. Lalo pa aking uulitan, yung enerhiya dito, the sun, ay napaangat nyo. Walang imposible na mabibigyan kayo ng patuloy na opportunity para mas ma-experience nyo yung deserve nyo na resulta sa inyong ginagawa. Kung nakaramdam kayo ng medyo parang, alam niyo, yung hindi ganun, lalo pa sa pera, okay? May difficulty kasi 5 of Pentacles reverse dito. Kung ngayon nyo palang mararamdaman yan, yung ulitin, slow lang yung progress, yes po, pero papunta kayo doon sa kaalwanan, sa comfort. Andito ang enerhiya. Maaring meron kayong maisakatuparan pa nga na goal or ilang gusto nyong makitang improvement or even development sa inyong ginagawa. Walang imposible para sa inyo. Claim na natin ito, stay positive dito with the sun. Positibo lang. Malaking bagay yun. Okay, ito yung umaangat na message para sa inyo. Mid-December 2024, Libra. Ayan, nakalimutan na naman ni Moonchild yung oracles. Buti hindi ko pa naililigpat yung cards nyo. Ito na yung oracle, Miss Miyaka. Ito na. Ayun o, may balot na. Parang may balot, guys. Umagang-umaga, may ilang ingay sa paligid. Hindi balot yun, Moonchild. Mukhang taho yun. Sa gabi pa yun. Mamaya pa yun. Libra, habol natin. Anong kailangan yung marinig? Mula dito sa ating ilang napag-usapan. Tayo po ay live na live sa ating YT. Ito na. Okay, gusto ko pang mag-add dito. Attune to the divine. So, may hugot. Ano? Hindi ko ba na-mention, the High Priest ay narito. Attune to the divine. Ay tayo. So, sa daming ganap, mid-December, Libra, ay tayo. Kasi baka, syempre, sa busy ng buhay, hindi na tayo masyadong nakakakonekta sa kanya. Lalo pa sa mga panahon na kaliwat kanan ang ilang ganap. Let your fears dissolve.
and attune to the divine. Kung meron kayong ilang isipin, alalahanin, lalo pa sa ilang aking na-mention po, pera, trabaho, yung kabagalan sa part na yan, okay? Let your fears dissolve. Pinapaalalahanan kayo ng baraha sa kabila ng ilang ingay, ayan, ilang distractions, delays, glitch ng buhay. Huwag kayong pangibabawa ng takot. Okay, tunawin nyo raw ang takot na yan at samahan ng, syempre, papatuloy na sabi ko nga, energy, action. Yung goal nyo na gusto nyong marating, patuloy rin na paangatin yung connection nyo sa Kanya. Samahan ng dasal. Alam naman natin how powerful ang prayer. Yung connection nyo sa Kanya. Maging ano pa man ang inyong religion. Kapit lang. Laban lang. Ito yung umaangat para sa inyo. Libra. Hi Scorpio, mid-December, mid-month of December 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Hihingan din natin ng mensahe itong darating na full moon this December 15 in the sign of Gemini. Tingnan natin kung anong maaring maging epekto nito para sa inyo. We'll see. We'll be straightforward. Scorpio, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Message. Mensaheng gabay po para sa kanila. Scorpio, tumatalon-talon. Okay. Guidance para sa mga Scorpio. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Mid-December 2024. Scorpio, paisa-isa yung umangat. Ayan o. Scorpio. Anong kailangan yung marinig? Ayan na. Eto na. Isa-isahin po natin. 8 of Swords, the 10 of Cups reverse, the Knight of Wands, 5 of Pentacles ay narito. 4 of Wands, Queen of Cups, 6 of Pentacles reverse, Page of Pentacles, and the 3 of Cups. Okay, so Scorpio. Okay, unang-unang umaangat sa akin dito ay pagdating sa inyong ilang relationship. Family or personal na relasyon. Okay? Especially kung meron kayong ilang tension, para sa ilan, meron ilang difficulty na kinaharap sa part na ito nitong mga nakalipas na buwan. Maybe a reminder, a message lang ito, na bago pa man matapos ang taong ito, hindi para sa lahat ang payo na ito. Depende, kasi depende sa, sa paraan nyo, kung ready na ba kayo. Pero meron ako nakikitang reconciliation or reconnection, may pag-aayos. Meron pa ngang celebration. The 4 of Wands is here. Okay, meron kayo isa-celebrate together. Lalo pa nga, maybe a reminder, sabi ko nga, to spend more quality time. Yan lang naman yun. Kasama itong ilang taong mahalaga at naging totoo sa inyo. Patuloy na nagmamahal sa inyo. Hindi nyo pa man yan ma-realize, may ilang person dito, may support tayong nakikita. Okay? Kumbaga, hindi kayo nag-iisa sa laban ng buhay. Andito ang pamilya. Okay, ito yung umaangat. Unang-una kong nakikita. Other messages, when it comes to money, 5 and 6 of Pentacles po ay narito. Sobrang ipapasok, mag-a-apply na ito dito sa darating na full moon. In the sign of Gemini, it will highlight your 8th house of finances. Okay, kung meron kayong meron kayong hinihintay na salapi. Ito yun 6 of Pentacles. This one is in reverse. Reversal po ang enerhiya. Maaring kayo tong kayo tong hinihintay na magbayad or ikaw ang naghihintay sa kabayaran. Okay? I will be honest. Meron dito ilang delays. Okay? Maaaring hindi lang ito agad-agad matugunan or maharap sa ngayon.
Dahil na rin sa ilang kadahilanan, may difficulty, may struggle, pero definitely marireceive po ito sa tamang panahon. Timing lang. Medyo maliliit lang ito ng dating. Okay, huwag kayong pangunahan ng pangamba or judgment na baka hindi na. Stay positive sa part na ito at meron kayong matatanggap. Okay? Money, speaking pa rin dito tungkol sa pera. Pagdating sa inyong tinatrabaho, kita sa mas praktikal. Dito naman, andito pa rin yung magandang oportunidad para sa inyo. Lalo pa kung ito yun eh. Alin yun? Nagsikap, nagsumikap, hindi kayo sumuko sa ilang pagkakataon kahit pa hindi madali, nanlaban pa rin, meron pong success. The Page of Pentacles. Kahit pa may ilang delays, meron namang kaakibat yon na positibo pa rin. Okay? Para sa usaping ito. Ito yung umaangat. Other messages. Umaangat ang family, friendship sector, or ilang social groups na meron ka. Kung meron na kayong kids, maybe kailangan lang ito ng extra TLC. Yung tender loving and care or attention para sa kanila. Sabi ko nga, baka lang ito. Lalo pa nitong mga nakalibas na buwan, Scorpio, patuloy kayong nanlaban, nagsikap, busy and productive sa buhay, pera, paggawa. There's time, holiday season, pahintulutan nyo naman na mag-spend nung more time, quality time kasama sila. Kasi baka namimiss ka lang din nila. Especially kids, may ilang batang umaangat dito. O yung ilang young at heart. Pwedeng mga pamangkin mo, kung wala ka pang kids, why not? Okay, or meron kayong ilang extra concern pagdating sa mga bata. Yun lang naman, di kailangan laliman yun. Or, okay. Ano ba mong maayos natin? May ilang party, events, kasi kaya ako naiiwan yung time na yun. The Three of Cups reverse, parang hindi magiging bukas. Eight of Swords pa. Gusto lang munang low-key, lie low muna sa ilang party, social events na ito. Hindi naman kailangan sundin agad yung mga naiiwan ni Moonchild. Okay? Sa inyong paraan. Kahit over the net lang ito, why not? Mahalaga lang ay yung enerhiya nyo ay maramdaman. Baka meron lang nakakamiss sa inyo. Family, love, why not? Knight of Wands ay narito. Pero sa busy mo nga, or parang, para sa ilan, parang hindi ito yung masyadong priority ngayon. Yes, nagiging emotional, sensitive pa rin as a Scorpio. You are a water sign. Pero balance naman eh. Okay? Andito, may ilang support, andito na lahat. Kailangan nyo na lang pansinin kasi nakasara yung mga mata ng ilan. Nakasara mata. Nakasara yung ilang puso sa part na ito. Marahil sa pagiging practical lang din or sa ilang pinagdaanan nyo na sa buhay relasyon na wala dito yung pinaka-top priority ng ilan. Okay, yun lang naman. Or meron na ditong eto, pwede sa career, sa pamilya. Why I'm getting a message na merong hindi lang nakakamiss, pero merong nagsiselos. Bakit may nagsiselos? Ano naman in a good way. I mean, kailangan ng atensyon nyo. Parang kayo yung hahanap-hanapin ngayon. Hindi nyo pa man yan maisip. Pwede kayo hanapin sa trabaho, sa ilang kaibigan, could be physically, mentally, or even financially. Okay, kayo yung pinakalalapitan. Kahit sa simpleng pagpapayo, napupuna kayo, nakikita, hinahanap kayo. Ayan, ito yung umaangat ngayon. Kuha tayo ng pinaka-final words, advice para sa inyo. Ano bang kailangan marinig ng mga taong ito? May umangat na. Add pa tayo dyan. Uy, umangat na naman si Sige. Add pa po tayo. Message para sa mga Scorpio. Ayun na.
Leave the past behind. Attune to the divine. Leave the past behind. Parang nahagip yung message natin about sa mga, especially kung meron na kayo ilang experience sa relationship or partnership sa businessman or personal na relasyon na hindi ganon kagaanan, parang iniwanan kayo dito ng ilang challenge, difficulty. Leave the past behind. Iwanan mo na rin yun. Okay? Kasi dito sa kasalukuyan, ito naman yung mahalaga yung ngayon. Attune to the divine. Ayan. Kailangan nyo lang, parang kailangan yung higit na maibalanse. Hindi lang yung pagiging practical, pero yung pagiging spiritual nyo. Kasi nga sa agos ng buhay, sa pagka-busy, minsan hindi na natin napapakiramdaman yung ating mga sarili. Connect, attune to the divine. Samahan ng patuloy na dasal at alisin itong ilang nakakapagpabigat. The Eight of Swords po ay narito. Kung hindi ko na-mention, minsan nagiging negative tayo sa ilang tao, sitwasyon, posisyon. Hindi maiwasan, wala namang perfect. Kahit sa simpleng pakiramdam, but you have to stay positive. Kaya naman, minsan, ang nega nung ilang ganap sa paligid. Okay? Ito yung umaangat para sa inyo. Mid-month of December 2024, Scorpio. Hi Sagittarius, mid-month of December 2024, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. At meron tayong darating na full moon this December 15 in the sign of Gemini. Hingan lang natin ito ng mensaheng gabay rin para sa inyo kung ano yung magiging epekto nito. Okay? Tayo po ay daytime. Maraming ingay ngayon sa kapitbahay at bahay. Ayan. Patawarin nyo, live na live pa rin tayo sa YT. Babalikan ko kayo maya-maya. Sagittarius, anong kailangan nyo marinig? Message? Mid-December 2024. Guidance po. Ayun na para sa mga taong ito. Sagittarius. Okay. Isa-isa yung tumatalon. Hindi natin to pipigilan. Sagittarius. Mid-December. Mid-month. Ayan na. Kumpol na. We'll be straightforward, hopefully. Okay. The moon ay narito. The Six of Swords, the Eight of Pentacles, Justice card is in reverse. The Four of Wands na kanina pa umaangat. Reverse, Knight of Swords, and the Emperor. Reverse. Four of Wands. So, kanina pa rin siya nag-a-appear bilang life is a celebration. Andito tayo, holiday, season, Christmas, and still, andito pa rin po tayo sa inyong season. Sagittarius season, happy birthday sa ilang nagse-celebrate. Saan ba tayo? Oo. Anong ganap? Merong celebration. At this time, mas parang, eto, hindi nyo pa man maisa, pero yung maturity, andito, natahimik nyo lang itong isa-celebrate together kasama ang ilang taong malapit sa inyong mga puso, pamilya. The moon is here. Di ba kapag nagba-birthday tayo, may tendency na nagiging extra emotional or sensitive ang pakiramdam. Bakit nga ba? Diba? Kasi marahil isang indikasyon na kailangan minsan na pagninilay-nilay tayo sa ating mga pinagdadaanan na rin sa buhay. Lalo pa kung napatatag na kayo. Patuloy kayong pinapatatag ng buhay. Relasyon, trabaho, okay? And speaking of relationship, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa natin na i-check. Okay, so, oo nga. Itong darating na full moon this December 15 in the sign of Gemini, it will highlight your 7th house of relationship, partnership. If single, maaaring kasosyo ito sa business or matatawag niyong partner in life, or even marriage. Diyan po yan pumapasok lahat. The Justice card reverse ay narito. Maaaring andito yung focus
or dito mapupunta ang inyong atensyon sa kapareha. Or again, kung single, sa matatawag niyong partner. Sa negosyo ba ito? Regardless kung ito ay may patungkol sa personal or professional life. Pero maaaring merong ilang ganap sa part na yan kung saan parang meron kayong kailangan ditong maibalanse. Wala namang perfect. Justice card is in reverse. Maaring at one point, meron lang kayong hindi kayo magsabay, kumbaga. Okay? Pero this is something na ma-work out. The Eight of Pentacles ay narito. Isang sitwasyon na kung saan actually, parang meron ditong pag-move forward para makapag-move on kayo sa mas ikatatatag nyo pa. For some of you, tayo po ay general reading. Just only take what resonates, Sagittarius. Pero, the moon, ang lalim nito. Knight of Swords, the Four of Wands. Dito po pumapasok kasi ang wedding. Party, events, wedding. Para sa ilan, kung andito na talaga at pinalalim na ang mga bagay-bagay sa inyong sitwasyon, posisyon, relasyon, at ready na kayo, maaaring meron kayong matanggap or kayo itong magbigay ng love or marriage proposal. Or talagang merong ikakasal ngayon. Why not? Coconut. Ayan. Pero, anyhow, may selebrasyon akong nakikita. May sagana sa inyong mga puso. Pagdating sa partnership, commitments. Hindi nagiging madali para sa ilan. Sabi ko nga, may mag-move on, so you can totally move forward, pero this is something na bagong simula. Sumasang-ayon ang ilang doggies. Okay? Andito yung lakas nyo pa rin, yung pagiging positibo, sa kabila na minsan tayo'y nagkakaroon ng challenge sa buhay. Laban lang at mag-celebrate din. Enjoy, have fun ngayong mid-December 2024, Sagittarius. Ayan, nailigpit na natin. Nakalimutan ko na naman itong oracle kasi it's been a while na magagamit natin itong oracle cards. Ayan o. Kuha tayo muna, Sagittarius, habol natin ito. Additional. Ayun na. Open up to change. New moon in Aquarius. Hindi kailangan mag-apply yung pinaka sign dito. Pero, sabi ko nga, dadaan kayo sa ilang, na-mention ko ba? Kasi may mag-move on, so you can totally move forward. So, syempre pa, kaakibat nito ang ilang pagbabago. Positibong pagbabago, yun ang paniwalaan at panghawakan natin. Ito yun na yung future sa inyong hinaharap. Maging bukas ka raw sa ilang bago. Open up to change. Ito yung umaangat para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn, mid-December, mid-month of December 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. There will be a full moon this December 15 in the sign of Gemini. Hihingan lang din natin yan ng mensaheng gabay kung ano ang maaring epektong iwan nito para sa inyo. Capricorn will be straightforward. Anong kailangan marinig ng mga Capricorn ngayon? Message? Mensaheng gabay po para sa mga Capricorn mid-December. Mid-month of December, may umaangat, tumatalon-talon pa. Live na live po tayo kung nagbabasa ngayon sa ating YT. Patawarin sa ilang ingay. Daytime po kasi tayo. Para sa mga, ayan o. Uy, alam nyo kanina pa umaangat yung enerhiya ng Four of Wands. That is about celebration. Perfect. Very timely, andito tayo, holiday season, may ilang celebration. Okay, the Queen of Pentacles, Page of Wands, Four of Wands, the Moon, bumagsak na naman siya. This one is in reverse. Gusto ko pang kunin tong isa. Okay, 8 of Pentacles. So, Capricorn, mid-December, productivity, andito, pagiging busy, sa aking ilang na-mention na selebrasyon, mapatrabaho man, personal na relasyon, the Two of Cups, or sa inyong mga personal na ganap. Physically, mentally, emotionally, may pagka-busy. Okay? O meron kayong ilang tinatapos na, ayan, nag-overtime na ang ilan.
na sa true lang, dito, sana may balance nyo raw ang inyong mga oras. So, time management, lalo pa kung meron na kayong ilang kids, or meron kayong ilang, kailangan yung enerhiya nyo rin sa labas ng trabaho. The Two of Cups, your love life, or sabi ko nga, family. So, sapat na oras sa part na ito. Queen of Pentacles, kasi po umangat pa rin dito as a Capricorn, yung sense of responsibility, yung pagiging provider nyo, or breadwinner nyo. Ano man ang responsibilidad na nakaatang kusang loob na umaangat yung pagbibigay nyo, kahit sa simpleng enerhiya para sa mga taong ito. So, ano na ito, Moonchild? Biglang natulala si Moonchild. Busy! Anong ganap sa inyo? Bilang nagtanong si Moonchild. Parang, the Page of Wands, ang dami. Limitless. Travel, meron din po. Kaliwat ka ng invites, offers, yes. Overwhelming sa feeling minsan. It's okay to say no, Capricorn. Depende yan. Okay? Halimbawa, if this is an offer talaga, extra work for an extra income, tanungin ang sarili, kaya ba? Yes to opportunity, oo, pero pakiramdaman, physically, especially, mentally, emotionally, the moon is in reverse. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lang tayo, pero kasi sa daming ganap, sa daming pwedeng ihain sa inyo ng universe, mid-December, baka oo kayo ng oo. Ayan, syempre naman, umaangat din po kasi yung pagiging practical dito. Kailangan natin, lalo pa, ano to, season of giving, sharing. Gusto nyo, meron lang kayong maibigay, sabi ko nga. Pero pakiramdaman ng inyong sarili. Kaya ba? Kaya pa ba? Baka hindi nyo na napupuna. Kayong kayo. Ay, teka, pagod na rin pala ako. Tao ka lang din, Capricorn. Pahinga lang din pag may time. Para hindi kayo makasagap ng enerhiya physically na hindi kayo maging okay. Pahinga. Recharge your energy kung kinakailangan. Listen to your body, guys. Always listen to your body. The moon reverse, baka binabaliwala nyo yung pakiramdam na, baka pagod na pala. Health dapat. Ayan, no? Parang message din kay Moonchild to. Para sa akin din ata to. Health is wealth daw. Okay, yan yung pinaparating ng baraha para sa inyo. Na-mention ko na ba, astrologically, bilang si full moon, sobrang mag-a-apply to actually. Yung pagka-busy sa work, si full moon in Gemini, it will highlight at your 6th house of service and health. Yes po, nasa 6th house yun. So, ano na, listen, sabi ko nga, uulitin ko, listen to your body, kayo ang higit na makapagsasabi sa part na ito, yung ilang unhealthy patterns or unhealthy approach nyo sa inyong buhay, uunahan na raw natin. Idamay nyo si Moonchild dito, yung mga, New Year's resolutions nyo, unahan na natin bago pa man pumasok ang bagong taon about sa inyong kalusugan. Totoo naman, na sabi ko nga, ang kalusugan ay kayamanan. Kung meron kayong gustong marating na resulta, the Nine of Swords, ayan, Knight of Swords, nalalaban kayo Pasugod pa nga, ayan, ayaw magpakuha. Laban kong laban, nagiging competitive pa nga ang ilan, pero tanungin ang sarili, kaya pa ba? It's okay to pause, recharge your energy, magpagasolina muna kayo, magpagasol kayo, magpagaling, magpahilom nung ilang. Minsan napapagod din tayo. Hindi mo lang yan napupunan na. But, anyhow, sa anumang nakita natin, Capricorn, you are growing. Patuloy ka sa improvements and development sa iyong buhay. Yun lang, wag mo lang din kalimutan ng sarili. More on self-care and self-love. Ito yung umangat mid-December 2024, Capricorn. Okay, so nakalimutan na naman natin. Additional, bago tayo mag-end, lagi ko tong nakakalimutan today, yung Oracle cards, additional advice para sa mga Capricorn mula dito sa ating ilang nakita sa inyong baraha.
Guidance po. Ayun na. Reflect on your priorities. Reflect on your priorities. Prioritization is the key. Sabi ko nga, may pagka-busy and productive ang mid-December. Do some reflection. Kung ano kailangan muna ngayon, anong kailangan unahin, isa-isa lang. Take it easy. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Ito yung umaangat na message para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius, mid-December, mid-month of December 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Hihingan din natin itong darating na full moon this December 15 in the sign of Gemini. We'll see kung anong may iwan ito para sa inyo. Yung maaring epekto. Okay? Aquarius, anong kailangan marinig ng mga Aqua ngayon? Message? Anong kailangan marinig ng mga Aquarius right now? May sign gabay po para sa mga taong ito. Okay? Ayan. Gusto natin yung mga tumatalon-talon pa. Patawarin po sa ilang ingay dahil daytime tayo ngayon. Live na live pa rin tayo sa YT. Papalikan ko kayo maya-maya. Aquarius, pa isa-isa yung bumabagsak. Anong ganap? Ayun na. Okay. Isa-isahin po natin. King of Pentacles, the Nine of Wands, Ace of Wands, the Eight of Swords, Reverse, Ten of Pentacles, Page of Cups, and Nine of Wands, Nine of Swords. So, maring, I will be honest, 9, 8 of Swords. Meron ba kayong ilang isipin ngayon? Lahat naman tayo may isipin, kagaya niyan. May ilang distraction sa paligid, patawarin po sa ilang ingay, ilalaban natin ngayon ang inyong reading. Or a reminder lang ito, baka kailangan nyo lang for some of you, kasi maaaring tinetest ang inyong mga PC or ang inyong pasensya, kung paano nyo pinanghawakan ng ilang ganap sa trabaho, pera, gayon din sa relasyon. This is something challenging ito eh. Pero, challenge na pwedeng mauwi sa success. Yes po. Meron ako nakikitang abundance. Kung ano man yung pinaghihirapan nyo ngayon, pinagsisikapan nyo, iniiwanan nyo ng worry. Yes, kahit pa yung ilang pangamba. Maybe a reminder ngayon pa lang, alisin na yan. Ano? Na kasi ito makakarating sa inyo, ang ginhawa. Wow. Lalo pa kung meron kayo, ito para sa ilan baka nag-apply na. Nakatanggap na ng something benefits or bonus ba ito? Ayan na, ibigay nyo na ang bonus. Parating, may something positive good news, especially po in regards money and work. So, hindi na balewala itong ilang pagsisikap nyo. Ilang test na pinagdaanan nyo. Yung hirap, yung struggle. Or kung ngayon pa lang ito mag-a-apply, tulungan ang sarili na kumalma. Parating to sa inyo. Soon, matatanggap nyo ito. New beginnings din ang aking nakikita. Page of Cups, Ace of Wands. Pagdating sa buhay, relasyon, pag-ibig. Okay, nakita ko kasi yung bunga. Merong namumunga, may mamumunga. Nag-highlight din ng bago, new beginnings, or yung pagiging young, childlike. Ito reversal ang enerhiya, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. About kids. Kung meron na kayong mga anak, kaya may baby kasi dito, ayan, may apply lang ni Moonchild, ano hindi. Sobrang mag-a-apply yan actually. Page of Cups din ay narito. Astrologically, na-mention ko, this full moon, ngayong December 15 na darating, it will highlighted actually your 5th house of children. Pregnancy. For some of you, hindi kailangan mag-apply yun. Hindi kailangan sabay-sabay kayong mabuntis. Okay? Pero hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang tayo. Para sa ilan may pag-angat ng possibility. Dalawa lang naman yan. It's either
kakailanganan or meron kayong ilang concern right now, mid-month of December, na may patungkol sa mga bata or talagang merong aangat, may mga anak na ngayon. Since full moon ito, merong completion, may ginhawa, may maiire kayo dyan. Lalabas na ang baby blessing. Yes po. Kung hindi ito mag-apply sa inyo mismo, maaaring sa isang kapamilya, family member, okay, merong mag-a-add up na family member. So, napakalawak. Just only take what resonate. Or, kung hindi yun mag-apply, aangat ngayong mid-December yung pagiging young, okay, young at heart or childlike nyo, yung innocence nyo. Or maybe a reminder na go with the flow. Sabay lang na para kayong mga bata. Hindi kayo magiging seryoso. Pero kasi nakikita ko na yung pagiging seryoso dito. The King of Pentacles, 9, may ilang isipin, meron kayong, nagiging extra kayo, emotional, sensitive, at the same time, futuristic, may pagka-pressure sa feeling. So, maybe a reminder na kalma, isa-isa lang, at pahintulutan na magsaya. Na para kayong isang bata. Diba? Kapag, halimbawa, meron talagang worries dito, physically, mentally, emotionally, kung meron kayong pinagdadaanan, yung approach, alalahanin nyo kayo kung sino kayo growing up. Kung sino kayo nung bata. Di ba kapag bata tayo, kapag nasugatan tayo ngayong araw, iiyak nyo lang yan ngayon, tapos bukas, handa na kayo ulit masaktan. Yung ganun, nag-guess nyo ba si Moon? Nakuha nyo ba si Moonshot doon? Sabay lang kayo. Hindi madali. I have no idea kung ano pinagdadaanan nyo ngayon. Depende sa inyong sitwasyon, pero ako yung ulitin, ito ay pawang test. Nil-test kayo ng buhay, ng universe, kung paano nyo pangahawakan yung tamang responsibility, mapaangat nyo sana yung awareness. Okay? Na ito'y malalagpasan. Everything is temporary. Go with the flow. And let things flow naturally pagdating sa inyong buhay. Buhay. Relasyon, buhay karera, pera, at huwag masyadong seryoso. Kaya ako na-mention yung pagiging parang bata naman sana. Okay? Kung single kayo, kung ready kayo to mingle, yes po. New beginnings, as I've mentioned. New inspiration ang aking nakikita. May pag-angat ng future romantic relationship. Kung ito lamang po ay pahihintulutan. Kung magiging bukas kayo na magsaya or kung magiging open kayo sa pinto ng opportunity na ito na makipag-socialize. Oo. Kasi meron akong kasiyahan na nakikita. Merong celebration, normal moonchild, holiday season. Pero, for some of you naman, kung nandito talaga at stuck up sa relationship, hindi nagiging madali ang ilang sitwasyon. Full moon, this can represent endings, closure. Para sa ilan na merong isipin. Sa 5th house, napakalawak kasi yan. Diyan din pumapasok ang love life. Okay? Depende yan. Kung kayo stuck up sa relasyon, dito kayo hindi na pagtutulog, dito merong ilang test. It's now or never. Parang ganun. Pahintulutan. Ayan, may DN. Parang galit si Moonchild. Hindi. Pahintulutan nyo ang inyong mga sarili. Na wag manatili dyan. Okay? I mean, sasabay. Sabi ko nga, wag kayong ma-stuck sa sitwasyon na hindi okay. Everything is temporary. Gagalaw yan. Gaano man kabagal. Piliin nyo muna yung posisyon, sitwasyon kung saan kayo higit na magiging masaya. Yun naman yung mahalaga, yung ngayon. Okay, ito yung umaangat. Mag-add tayo bago ko na naman makalimutan. Ayan. Be proud of yourself. Umangat na siya. Be proud of yourself, Aquarius. Mula dito sa ilang test na patuloy niyong kinakaya na lalagpasan na challenge, difficulty, sabi ko nga sa inyo, may abundance po. 10 of Pentacles. This is a great sign na merong good news, good luck when it comes to work and money. Claim na natin yan and be proud of yourself. Mid-month of December 2024,
Aquarius. Hi Pisces, mid-month of December 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang pinaka-exact advice, message para sa inyo. Hihingan din natin ng mensahe itong darating na full moon this December 15 in the sign of Gemini. We'll see kung anong maiwan nitong epekto para sa inyo astrologically. Pisces, finally, anong kailangan nyong marinig? Mid-December. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito na Pisces message. Pisces, anong kailangan nyong marinig ngayon? Ayan. Tumatalon. Tumatalon-talon na sila. Live na live pa rin. Kahit palubat na tayo sa ating YouTube. Salamat po. Ito na. Kumpul na sila. Pisces. The Sun, reverse, the Nine of Swords, the Ace of Cups, Three of Pentacles reverse, the Knight of Cups, the Temperance card, and the Shadow side reverse. So, nakakakuha man tayo ng ilang reversal cards para sa ilang bagong nakapakikinig kay Moonchild. Hindi naman po ibig sabihin ay hindi na okay. Okay? Okay. Pisces, sasabihin ko pa lang yung bilang kayo yung mga nasa huling sign, pinakahuling sign, mahaba ang inyong mga PC. Hindi nyo pa man yan ma-realize, mahaba ang inyong pasensya. Marunong kayong maghintay, kumalma. Temperance card ay narito. Balance. Okay? Or maybe a reminder, the shadow side kasi is here, na may mga bagay, sitwasyon sa ating buhay, maparelasyon, trabaho, karera, pera, na wala talaga tayong control. Okay? Minsan, ginugulat tayo ng ilang sitwasyon. At dito, anong option ang sumabay sa agos ng buhay at mapanatili yung pagkabalanse mo? Okay? Meron bang ilang isipin pagdating? Sabi ko nga, ayan, sumasang-ayon na naman ng ilang doggies. Daytime po kasi tayo. Yan yung struggle natin. Ituloy na natin. Eto na. Ano na yun, Moonchild? Napapos si Moonchild. May ilang distractions. Ito, sobrang mag-a-apply ito sa shadow side. Nine of Swords. May ilang distractions or nagiging unhealthy sa paligid. Wala namang perfect. Okay? Walang perfect. Ito yung iiwasan nyo or kailangan yung i-release yung ilang negativity, yung ilang nag-iiwan ng parang imbalance kahit sa simpleng pakiramdam. Hindi nagiging madali sa part na ito. Pero this is something na mapangahawakan. Okay? Merong something, actually, parang merong bago. Pagbabago, bagong offer, bagong opportunity, mapabuhay relasyon man ito, trabaho, pera. Okay? Kung saan meron tayo nakikitang victory. Yun lang. Kaya nga sabi dito, habaan nyo ang inyong mga PC. Para sa ilan kasi, maaring ito ay mabagal yung progreso. Pero dumadaan ka sa proseso na kung saan ay kailangan yung pagkatiwalaan ito. Okay? Maaring meron napaka-normal, Moonchild. May ilang connection ako nakikita. Reconnection, reunion, mid-month. Ipapasok na natin. Ace of Cups, the Three of Pentacles. Ang usaping ito na darating astrologically. Kasi itong si full moon in Gemini, this December 15, it will highlighted your 4th house of home and family. So, maaaring meron kang ilang isipan ngayon sa pamilya or meron na kayong ilang plano na reunion ba ito or reconnection. May ilang ganap dyan na kung saan may kasiyahan or a reminder to spend more quality time. I-divert nyo yung enerhiya kung saan kayo higit na pwedeng lumakas. At dito yun. Saan? Sino ba ang lakas mo? Kanino ka ba patuloy na bumabangon? Ay dito yung dahilan. Okay? At huwag kayong mag-rely or mag-focus doon sa ilang negativity na ating nakikita. May get-together tayong umaangat dito kung saan ay kahit paano magiging, ayan, masaya. Kumbaga, sa ilang pinagdadaanan nyo, okay,
sana sa huli, piliin at piliin nyo ang maging masaya. Physically, mentally, pakiramdaman niya ng mga sarili. Sapat na energy kasi the Sun reverse, the Nine of Swords ay narito. So, tulungan na, hindi naman, baka naman yes kayo ng yes sa ilang invites na ito. Baka dito medyo maging negative yung approach or umangat yung unhealthy patterns. So, isa-isa lang, take it easy, take time din para ma-priority mo rin yung ikaw. Okay, focus on self-care and self-love na madalas naririnig yun ng Pisces sa akin. Kasi yun talaga yung umaangat dito. Umaangat yung patuloy yung pag-push, hindi lang para sa sarili. Hindi lang sa pag-push nyo para matugunan yung ilang pangangailangan sa sarili, pero sa ilang taong ito sa inyong paligid. Na ang ganda naman. Pero sana huwag nyo kakalimutan yung kayo. New positive possibilities, good news po ang umaangat. Claim na natin yan. Hingan na natin ng pinaka-advice. Ano kailangan pang marinig ng mga Pisces? Ayun na. Ay, kakaangat lang nito. Kakaangat lang sa mga Aquarius kung kayo'y nakapakinig. Be proud of yourself. At pa tayo? Sige. Be proud of yourself. Deserve. Okay? Deserve lalo pa. May victory. Mayroon akong nakikitang kasiyahan. Merong isi-celebrate. May tagumpay. Kaya naman kalaki kaliit ito. Okay? Yun lang. Maaring napagod na kayo. May pagkapagod. Kaya nga, lesson po. Pakinggan nyo ang inyong mga sarili. Physically, mentally, hindi isang medical advisor ang Moonchild. Sa part na ito, tanging kayo po ang makapagsasabi. Attend to the details. Attend to the details. Be proud of yourself. Okay, bakit umangat yun? Kasi umaangat na unang-una yung pagkabalanse, yung inyong mga PC. Baka reminder lang ito para sa ilan. Baka naiinis. May ilang delays or glitch na nararamdaman. Merong unhealthy patterns, approach na umaangat. At dito may tendency na kayo'y magmadali, mainip, sabi ko nga. So, very important na hanggat kaya, ano man yung umangat na ganap ngayon, mid-December, gaano man kasaya or ka-excited ang ilan, ano mang emosyon yan, ay kalma. Okay? At lalo pa kung merong kumbaga something investment, may kaugnayan sa pera o ilang bagay na mahalaga, magtanong. Kung kailangan, make a to-do list, magplano sa araw na ito or sa isang linggo kasi baka maging makakalimutan daw kayo. Okay? Sa mas practical, the shadow side, reverse. Ito yung unhealthy talaga eh. May pagkasobra or pagkakulang lang po ito. Baka nagmamadali ang ilan or meron kayong makalimutan or maging makakalimutin ngayong buwan. Yun lang naman. Hindi kailangan laliman. Be proud. Yun naman ang mahalaga. Kasi nakikita ko yung focus nyo, yung concentration nyo na maarok. Marating. Okay? Yung kung nasan kayo ngayon. Or patuloy kayo nagsisikap talaga. Kaya naman yan ay hindi po nababaliwala. Ay dito, merong something good news. Claim na natin yan. Positive possibilities. Pagdating sa pera, buhay karera, connection ang umaangat dito. Ito yung message na kailangan marahil niyong marinig mid-month of December 2024, Pisces.